Jaime Santos. Ha, tandaan mo ang pangalan ko. Katakutan mo ang pangalan ko. Santos. Oo, tama. Siya yung kalaban ni Echo. Masama siya. Pero hindi na concern ko ngayon. Bakit hinahawakan niya pa rin ang buhok ko habang nakangiti? Baduy, sabi ko. Nagtaka na naman iyong pinuno. Sabi ko, ang baduy mo. Pinuno ka pa naman. Wala ka malang fashion sense. Violet na coat. Sino ba nagsusuot na yan? Go kasi, kailangan. Lakasan mo ang loob mo. Kaaway siya ni Echo. Kaya magiging kaaway ko na rin siya. Start now. Bigla naman ang hinigit yung buhok ko. Bakit ba? Favorite nilang higitin yung buhok ko. Huwag kang masyadong maingay, little girl. Dahil sisiguraduhin ko, hindi kayo makakalabas dito ng buhay hanggat hindi pinipirmahan ni Echo ang dokumento nagsasabi na bibitawan na niya ang kaso laban sa amin. Higpit ang hawak ni Pinuno. Lumayo na siya sa akin at tinanggal ang coat. Wow, na-hurt at ang feeling siya. Pero wait, si Echo. Pipirma si Echo. Teka, nasaan si Echo? Anong ginawa niyo sa kanya? Saan niyo siya dinala? Baka may mangyaring masama kay Echo. Ngumiti naman si Pinuno. Huwag kang mag-alala, little girl. Wala pa kami ginagawa kay Echo. Bigla naman, may lumapit na tauhan sa kanya at may binulong. Tapos, mas lalong lumaki ang kanyang ngiti. Well, actually, ngayon pa lang kami may gagawin. Teka, anong ibig niyang sabihin? Tumawa naman siya ulit ng malakas. Tumayo na iba pang mga lalaki. Parang nagre-ready na. Ano bang nangyayari? Jericho, there you are. Long time no see. Napatungo naman ako kay Pinuno. Hala, nakikipinuno na rin ako. Napatingin naman ako. Si Echo nga. Suot niya pa rin ang damit na magko-confess ako dapat. Although, di siya nakatali. Madami namang lalaki na sa gilid niya habang naglalakad. Nasaan siya? Sabi ni Echo sa kanyang scary voice. Yan yung ginagaya ko kanina. Bakit hindi effective? Echo, tumawag ka na ba ng polis? I'm here. Napatingin naman siya sa direction ko. Bakit parang gusto ko nang maiyak? Andito na si Echo. Safe na ako. You did not call the police, didn't you, Jericho? Alam mo naman ang mangyayari kung ginagawa mo yon. Ngumiti ng pang-devil yung Pinuno. Napatingin ulit si Echo sa kanya. Pakawalan mo siya. Echo sa scary voice. Not so fast, Jericho. Kailangan mo munang pirmahan ang dokumento na nagsasabi, iuuro mo na ang kaso laban sa amin. Napatigil si Pinuno. Pakawalan mo siya. Dumabali pa yung intense sa pag-scary ng voice ni Echo. Sabi ko sa inyo, nakakatakot talaga. Medyo napalunok kasi si Pinuno. Richard, sabi ni Pinuno. Tapos biglang lumapit sa akin si Eric. Tinanggalan niya ako from the poste. Pala na rin yung tali ko sa paa. So, nakatali pa rin ang mga kamay ko sa likod. Nakakalakad na ako. Tatakbo na sana ako papunta kay Echo. Bigla namang hawakan ako na mahigpit itong si Eric. Naman Eric, pakawalan mo na ako. Now, Jericho, since napagbigyan na kita, why don't we get down to business? Nalapit naman kagad ng mga lalaki, ang table sa gitna. Hindi mo na ako dapat kinalaban, Jericho. Nagalit ulit ang mga santo sa sayo. But of course, we're very forgiving. Binigay na ni Pinuno ang ballpen kay Echo. Just one signature, and both of you are free to go. Hala, mapipirmahin na nila si Echo. Hindi pwede. Alam ko mahalaga ang kasong ito kay Echo. Hindi na pwedeng basta pirmahan na lang. Wag Echo, wag mong pipirmahan. Wag ka makikinig sa badin na Pinuno na iyan. Sigaw ko bigla. Hinigpitan naman ni Eric ang hawak niya sa akin. Tapos,
Napatingin sa akin si Echo. Nalapitan naman ako ni Pinuno. You should really keep your mouth shut, little girl. Hindi ka nakakatulong. Sabi sa akin ni Pinuno na parang gusto na akong kulamin. Bakit? Na-offend ka ba nung sinabi kong badi ka? Badi ka namang talaga eh. Huwag mo subukan ng pasensya ko. Aakmay na sana akong saktan ni Pinuno. Huwag mo siyang sasaktan. Bigla nagsalita si Echo. Sige, saktan mo ako. Kala mo, natatakot ako? Hindi ako papayag na mawala na lang na parang bula ang kasong ito na dapat pagbayaran nila. Kasi, tama na. Tumingin naman sa akin si Echo. Binalaan na kita. Super scary na rin ang boses ni Pinuno. Huwag kang matatakot, Echo, sa matandang to. Kahit ano mangyari, huwag mong pipirmahan. For the first time in my life, nasampal ako. Nakakaiyak pala. Ang sakit. Di ba sinabi ko, huwag mo siyang sasaktan. Susugurin na sana ni Echo si Pinuno, kaya lang, hinawakan siya ng mga lalaki. Huwag kang iiyak kasi. Huwag kang iiyak. Dapat malakas ka. Tatakas pa kayo ni Echo dito. Hindi ka pwedeng umiyak. Now. I didn't really mean that, Jericho. Nabigla lang ako. Napalunok si Pinuno. Gago ka. Bakit mo siya sinampal? Triple na. Ang intensity ng boses ni Echo. Pirmahan mo na lang ang dokumento para matapos na. Ngumisi si Pinuno. Pakawalan mo muna siya bago ako pumirma. Sigaw ni Echo. Huwag mo nga akong galitin. Pumirma ka muna bago ko kayo pakawalan. Sumigaw na rin si Pinuno. Bading, sigaw ko. Napatingin tuloy ulit sila sa akin. Hindi pwedeng pumirma si Echo. Hindi talaga. Ikaw, Pinuno ka. Naka-violet coat. Tapos, nananampal ng babae. Bakla ka no? Lumaki ang kanyang ilong at lumapit sa akin. Sabi ko na bading ito. Guilty masyado. Tumigil ka nga. Huwag mo akong ipapahiya sa harap ng mga tauhan ko. Hinigitan naman niya ang buhok ko. Kanina mo pa hinahawakan ang buhok ko. Inggit ka no? Yung totoo, ang first ko yata masyado ngayon. I'm so proud of myself. Sinampal niya ulit ako. Pinalasahan akong dugo sa lips ko. Naririnig ko si Echo na sumisigaw. Echo, confirmed, I swear. Bading talaga si Pinuno. Pwede naman niya akong suntukin. Pero kanina pa niya ako sinasampal. That should shut you up. Sabi ni Bading. Si Pinuno. Inhale. Exhale. Kaya mo yan kasi. Tinignan ko siya sa mata. Yan lang ba ang kaya mo? Sinikmuraan niya ako. Naubo ako sa kanyang ginawa. Ouch. Huwag kang iiyak kasi. Huwag kang iiyak. Tigilan mo na siya. Sigaw na naman ni Echo. At tagwala na siya. Kaya nabitawan siya nung iba pa na humahawak sa kanya. Sinuntok niya sila. Pero eventually, nahawakan pa rin nila si Echo. Ang dami naman kasi nila. Unfair iyon. Nagwawala pa rin si Echo. Kaya binugbog na rin siya ng mga lalaki. Hindi pwede. Stop it. Hindi nila pwedeng saktan si Echo ko. Just sign the fucking document. Nagwawala na yung bakla. Si Pinuno. Pakawalan mo muna siya. Sigaw ni Echo. I call the shots here. Wala kang karapatang diktahan ako. Lumapit na naman sa akin si Pinuno at sinampal ako ulit. Habi na ba niyang sampalin ako? Pirmahan mo na or I'll make her suffer. Sige, ako na lang ang saktan. Kahit anong gawin nila, hindi dapat pirmahan ni Echo yung dokumento. Nginitian ko si Pinuno. Akala niya, mag-i-evolve na ako sa pagiging Sangoku ko. Joke. You know what? You're a coward. Matapang ka na lang nasaktan kami dahil madami kang kasama. Pero if ikaw lang mag-isa, siguradong tatakbo ka lang because you are such a coward. Ugh. Sinuntok ko naman niya ang tiyan ko. Feeling ko, mahuhulog na ako sa floor kung hindi lamang ako hawak na Eric. Matapang ka ha? Sigaw ni Pinuno sa mukha ko. Pweh, yung laway niya ang tumatalsik.
Tumayo ulit ako ng diretso. Tapos, tinignan ko siya sa mata. Matapang talaga ako. At ikaw, duwag. Matapang ako. Matapang. Tinitigan naman niya ako na parang gusto niya akong i-chop-chop. Si Eko naririnig ko. Nagpupumiglas. At sinusuntok ang mga humahawak sa kanya. Pero hindi pa rin siya makawala. Bigla namang tumayo ang balahibo ko. Nanginitian ako ni Pinuno. Magsisisi kang ginalit mo ako. Tapos, tumango siya kay Eric. Pati na rin sa mga dalawa pang lalaki. Lumapit sila sa akin. Oh, anong gagawin nila? Bubugbugin ba nila ako? Or sasampalin? Or, sinira ni Eric yung manggasang dress ko. Na-expose tuloy ang right shoulder ko. Nung lumapit sa akin isang lalaki, sinira yung part ng palda ng dress ko. Tapos, hinawakan ang legs ko. Stop it! Stop it! Sinubukan ko magpumiglas. Sinisipa ko sila. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Naramdaman ko. Hinahalikan ni Eric ang leeg ko. Tapos, ang isa pang lalaki, sinira na talaga ang dress ko. Na-expose tuloy ang bra ko. Tama na. Please. Please. Ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong level ng takot. Yung super takot. Kahit nga kanina ko pa pinipigilan ang mga luha, tumulo na. Stop it. Stop it. Eko. Eko. Biglang sinuntok ni Eko ang isang lalaki na humahalik sa akin. Pati ang isa pa. Pero bago pa niya masuntok si Eric, nahawakan na siya ulit ang iba pang mga tauhan ni Pinuno. Tigilan niyo siya. Tigilan niyo siya. Mga gago kayo. Papatayin ko kayo. Nakakatakot na rin. Nagpapamiglas na rin ako. Ewan ko ba kung bakit. Pero kahit kasi wala nang ginagawa sa akin si Eric, feeling ko, hinahawakan pa rin nila ako. Gusto kong tumakbo at sumigaw na ewan. Pero naiiyak na lang ako. Pero hindi pa rin ako pinapakawalan ni Eric. Pipirmahan ko na ang dokumento. Huwag niyo siyang sasaktan dahil papatayin ko kayo. Sigaw ni Eko at nagpupamiglas sa hawak ng mga lalaki. Nagwawala pa rin ako at sinusubukan ko makalapit kay Eko. Kaya inutusan ni Pinuno si Eric na iaalis muna ako doon. Nalabas na muna ako ng building pero todo iyak na ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong iligtas si Eko. Si Eko, mapapahamak siya. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong... Bigla naman tinanggal ni Eric ang tali ko sa kamay. Eric, kailangan kong bumalik. Kailangan ako ni Eko. Eric, pakawalan mo din si Eko. Tinanggal niya ang coat niya tapos sinuot sa akin. I'm sorry kasi, ang duwag ko. Iyak pa rin ako ng iyak. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong iligtas si Eko. Bigla naman akong tinulak na Eric. Go, umalis ka na. Tumawag ka ng pulis. Humingi ka ng tulong. Pero Eric, andyan ba si Eko? Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ako pwedeng umalis na mag-isa. Bilisan mo na. Kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mo humingi ng tulong. Tumakbo ka na kasi. Takbo. Napatakbo naman ako. Gabi na pala. Hindi ko malang alam kung saan ako pupunta. Basta tumakbo na lang ako ng tumakbo. Nakakita ako ng highway. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong iligtas si Eko. Kumuway-kuway ako para tigilan ng mga sasakyan. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Kaya pumunta ako sa gitna ng kalsada at ang harang ng kahit anong sasakyan. Buti naman, may tumigil na isang delivery truck. Hoy, kung gusto mo magpakamatay, huwag kang mandamay. Miss, okay ka lang? Bumaba naman ang driver. Please, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ng tulong. Si Eko. Si Eko. Naku, miss. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang damit mo? Hay, sige. Sumakay ka na nga. Idadaan kita sa police station. Sinakay naman niya ako. Hindi pa rin tumitigil ang luha ko sa pag-agos. Ang lamig-lamig. Niyayakap ko ang sarili ko habang nasa biyahe kami. Nag-hyperventilate na ata ako. Pagdating ko sa police station, halos hindi na ako makahinga. Hindi rin nila maintindihan ang mga sinasabi ko. Basta nung nakuha nila ang description ko ng lugar at kung ano pang naintindihan nilang sinasabi ko,
Umalis na sila. May lumapit naman sa akin na babaeng pulis. Tapos maya-maya pa, may dumating ng ambulansya. Nagwawala na ako. Kailangan ko mailigtas si Echo. Pero bakit parang walang nangyayari? Hindi na ako makahinga. Tinusukan ako ng injection ng isang medical person hanggang sa nawala na ako ng malay. It has been 3 days already. Why is she not waking up? Narinig ko ang boses ni Mom. Look, honey, if you'll just calm down, we can talk to the doctor. Pati si Dad. That doctor is fake. Lagi niyang sinasabing okay lang si Cassie. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumigising? Look, he's one of the best doctors in the country. Na-explain nga niya na nagkaroon ng too much fatigue si Cassie, kaya hindi pa siya gumigising. We just need to wait. I don't want to wait anymore. Han, I want my daughter awake. Now. Oh God, kasalanan to ng asawa niya eh. I knew it. That boy is no good. Dapat sa umpisa pa lang. Hindi na tayo pumayag pa sa arranged marriage na yon. Can you please calm down? 3 araw mo nang sinisisi si Jericho sa mga nangyari. Mabuti nga hindi ka niya pinapatulan. Hindi niya talaga ako sasagutin because ako ang tama. Kasalanan niya kung bakit nagkakaganito si Cassie. Kaya dapat lang. Mom, Dad, sa wakas, nakapagsalita na rin ako. Kanina ko pa gusto magsalita, pero parang walang lumalabas sa boses. Tamakbo silang papalapit sa akin. Si Mom, hinawakan ka agad yung kamay ko. Oh my gosh, baby, are you okay? Andito lang si Mami. Baby, andito lang si Mami ha? Cassie, naririnig mo ba kami? Nakikita mo ba kami? Sabi ni Daddy. Inikot ko ang paningin ko. Bakit puro puti? Nasaan ba ako? Bakit parang ang bigat ng katawan ko? Cassie baby, ako si Mom. Remember me? Pinisil niya yung kamay ko. Tapos tumingin kay Dad. Oh gosh, Han. She doesn't remember us anymore. Tinititigan lang niya tayo. May amnesia ka ba, Cassie? Hindi mo na ba kami naalaala? Yung totoo. Naging doktor na ba kaagad ang mga magulang ko? Bakit sinasabi nila kaagad na may amnesia ako? Kaloka. Pag hindi ka agad nakasagot, may amnesia. Hindi ba pwedeng overwhelmed muna? Dad, Mom, ang ingay nyo. Wala po akong amnesia. Imbento naman kayo eh. Ngumiti na ako para makalma sila. Oh, Tin, my baby. Nagsasalita ka na. Akala ko di ka na magigising. 3 days ka na dito sa hospital. Nasa hospital ako. Pero bakit? Paano nga ba ako napunta dito? At naalaala ko, tumatakbo ako, umiiyak. Tatawagin ko lang si Dr. Page. Sigurado matutuwa siya pag nalaman. Gising ka na. I'll be right back, Cassie. Nilika naman ako sa noon ni Dad. You'll be alright, baby. Everything's gonna be okay. Nice niya yung buhok ko. For sure. Papauwiin ka na ni Dr. Page. There's really nothing wrong with you. So, Mom, si Echo. Asan po si Echo? Naalaala ko na. Tumakbo ako kasi kailangan ko humingi ng tulong para iligtas si Echo. Kung ganoon, asa na siya? Ma'am, ano po nangyari kay Echo? Nailigtas ba siya ng mga pulis? Andito rin po ba siya sa hospital? Baby, please calm down. Huwag mo munang isipin si Jericho. Magpahinga ka muna. Umupo ako sa bed. Wow, ang hirap pala. Siguro, hindi na sanay gumalaw ang katawan ko. After 3 days ng pagtulog. Cassie, anong ginagawa mo? Humiga ka muna, please. Tinanggal ko ang nakalagay ng dextrose sa wrist ko. Tapos tumayo ako from bed. Kailangan ko munang hanapin si Echo. Kailangan ko siyang makita. Tinatawag na ng dad mo ang doktor. Please, Cassie, huwag ka munang tumayo. Kailangan mo pang magpahinga. Lumabas ako ng room. Sinundan ako ni Mama. Nasaan po si Echo? Kailangan ko po siyang makita. Hinawakan ni Ma'am ang arm ko. Kaya bigla akong napatigil.
Cassie, listen to me. Kailangan mo na bumalik sa room mo. Wala na si Echo. What? No, hindi po yun totoo. Tinanggal ko ang hawak niya sa akin. Then, tumakbo ako sa may elevator. Hinabol ako ni Ma'am. Pero sinarahan ko siya ng elevator, kaya hindi siya nakapasok. Hindi totoo iyon. Buhay pa si Echo. Hindi pa siya pwedeng mawala. Pumunta ako sa nurse's station. Excuse me, meron po bang pasyente ditong Echo? Jericho Tan. Tinignan naman muna ako ng nurse. Tapos, tumingin doon sa datasheet niya. Kaano-ano po kayo ni Mr. Tan? Sabi ng nurse, I'm his wife. Well, we had a patient named Jericho Tan at room 247. Pero wala na siya. Tumakbo na ako. Ang daming tao sa elevator. Kaya naghagda na lang ako. Nung mahanap po kung saan yung room na 247. Nagmamadali kong binuksan ang pinto. Kaya lang biglang may lumabas na nurse. Excuse me, dito po ba yung room ni Jericho Tan? Tumingin siya dun sa hawak niyang board. Tapos ngumiti ng malungkot sa akin. Yes, ito nga. But I'm sorry. You're too late, Ma'am. I'm afraid to say na wala na po si Mr. Tan. No, hindi totoo iyan. Pumasok ako sa room. Kahit na pinipigilan ako ng babae. Ma'am, please. Hindi po kayo pwedeng pumasok dahil, no, hindi to totoo. Iniling-iling ko pa ang ulo ko. Oh my gosh, grabe feeling ko. Nalagutan na rin ako ng hininga. Yung tao kasi sa bed, nakatakip ng puting kumot. Ay di ba pag ganyan, ibig sabihin, patay na. Echo, lumapit ako ng dahan-dahan sa kanya hanggang nasa tabi na niya ako. Echo, alam ko mas creepy kapag sumagot siya, pero kasi parang hindi ko lang matanggap. Napatay na siya. Gusto ko sanang tanggalin ang kumot sa kanyang ulo. Pero paano kung nakadilat siya? Di ba mas nakakatakot? Ma'am, I'm sorry to interrupt pero... Echo, naglupasay na ako. Tapos unga na unga. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi pwede, Echo. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Ma'am, please calm down. Ang totoo po niyan, go away. Pero ma'am, iwan niyo na muna ako, please. Umiiyak na ako ng tuluyan. Kaya medyo, nilayuan muna ako ng nurse. Hinampas-hampas ko naman ang katawan ni Echo. Nakakainis ka naman eh. Bakit ka ganyan? Diba, sisigawan mo pa ako. Diba, kakain ka pa ng luto ko. Bubo naman eh. Bakit namatay ka kaagad? Hindi pwede.